Dali. At 3 minutos na po. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kahapon ka ba, senyor? Wala ka nga kahapon eh. Ngayon, eto ka na. Okay, buti, humabol ka. Okay, nakaabot na tayo ngayon. At tuloy-tuloy na po tayo sa paghatid sa inyo ng mga pangunay, mga balita ngayong araw na ito ng traditional na Konghei Pachoy. Ayan, ng mga Chinese, ano? At kaya po ngayon ay pista opisyal. Ngayon pong ika-17 ng buwan ng Pebrero. At ito po ang tinatawag na traditional na Chinese New Year. At ito po dineklarang walang pasok. At 4 minutos, pero kami may pasok ha. May pasok ko kami lahat, kahit na ano pang New Year yan. At 4 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. At kasama namin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIC Radio at Elite 23 TV. Ganun din po ang bubuo ng reportorial team, DWIC Radio at Elite 23 TV. At sa kabuuan pa rin ang paghatid namin ng mga balita dito sa Senyor Balita! Ano po ngayon ng Martes, okay? Martes po ha. Okay, medyo may inaantok pa siguro. Nangunguna sa ating mga balita, Senyor Balita! Makabayan vlog sa Kamara, hinamon po sina Pangulong Marcos at Undersecretary Bersamin na magsalita na hinggil sa flood control kickbacks. Senyor Balita! Samantala ang ating Bureau of Immigration, nako, inalerto na po ng DOJ sa posibleng pagtakas daw ng mga sangkot sa flood control anomaly. Sino-sino kaya yan? Malalaman natin mamaya. Senyor Balita! Ito na, posibleng pagbabalik bansa. Magbabalik ha? Talaga, makakabalik ha? Babalik po ng bansa si dating Congressman Saldico. Kala ko babalik eh. Ipinaubaya na ng DILG sa Department of Foreign Affairs. Senyor Balita! At ang travel tax abolition, ayun na po, isinusulong na rin dyan po sa Senado. Senyor Balita! At syempre, yan po ang mga pangunahin nating mga balita. Ihahatid namin sa inyo mga detalye ng mga balitang yan. Siyempre pa, bago po namin ihatid sa inyo ang mga detalye ng mga balitang yan, ihahatid muna namin sa inyo ang kalagayan ng ating panahon ngayong araw na ito ng tradisyonal na Konghei Pachoy. At kahapon naman, nagkaputukan din kahit papano, di ba? Konti lang, hindi kamukha ng atin, ano? At sa linya na po natin ngayon ang Pag-asa Weather Specialist sa katauhan po ni Benison Estareja. Mr. Estareja, magandang hapon. Magandang hapon. Yes po, magandang hapon po sa inyo. Sa ngayon po, wala pa rin tayong monitor na bagyo or low pressure area sa paligid ng ating bansa. We have 2 weather systems. Ito yung malamig na amihan, ang northeast monsoon sa northern Luzon. And over the rest of the country, we have the easterlies or yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Asahan po ngayong araw dahil sa amihan, yung isolated light rains or pulupulong may hinang pag-ulan sa may Ilocos Region, Cordillera Region, and Cagayan Valley. Particular dito cloudy skies din po, and then dito sa nalitirang bahagi ng ating bansa, posible naman yung mga isolated rain showers or yung mga thunderstorms na usually nagtatagal po ng 1 2 oras. Mas madalas po yan pagsapit ng hapon hanggang gabi. At wala rin tayong nakataas na gale warning o yung possible sea travel suspensions in the coming days dahil inaasahan po na mananatili pa rin medyo banayad yung ating mga pag-alon dito sa may parting Visayas, Mindanao, and Southern Luzon, habang sa may Northern and Central Luzon katamtaman hanggang mataas ang mga alon natin. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja, magandang hapon po. Maraming po salamat, Senyor Estareja o Benison Estareja mula po sa ating Pag-asa, ang ating Pag-asa Weather Specialist, nagatid sa ating sa pinakahuling lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Martes, ika-17 ng buwan ng Pebrero. At ito po ay ang traditional na Konghei Pachoy. So ngayon lang sila nag-2026. Ngayon lang, ano? Dahil New Year nila yan. Okay, 8 minutos na, makalipas ang alas 12 na tanghali.
Senyor Balita! Ito na tayo sa mga detalye ng ating mga umaribang mga balita. Sa mga nangungunang detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, Biyernes tuloy, ng Martes, hinamon po ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Yusek Adrian Bersamin na magsalita na po hinggil daw sa sinasabing palitan nila ng mensahe kaugnay ng kickbacks sa flood control projects. At ayon po kay Representative Tino, litimo ang nasabing aligasyon batay po sa nakita niyang mensahe. Pero mas mainaman niya na ang Pangulo at si Bersamin na ang magkumpirma at magpaliwanag sa publiko. Impinunto po ng kongresista na ayaw niyang matili na iilan lamang ang merong alam ng nasabing issue kasabay ng pagigit na dapat magsagawa ng investigasyon para matumbok kung sino ang may pagkakasala at ang dapat managot. Matatandaan sinabi ni Congressman Tino na naturang mga impormasyon ay nagbula kay Batangas Representative Leandro Lebiste kung saan ipinakita sa kanya ang screen recordings ng mga mensahe. Senyor Balita! 10 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayong tatanggapin mula kay June Samson mula po sa Bureau of Immigration. Bureau of Immigration inalerto na po sa mga airport sakaling may mga sangkot sa flood control anomaly ang magtatangka daw pong umalis ng bansa. Alamin nga natin ang detalye mula kay June Samson. June? Senyor, tiyak ng Bureau of Immigration na mahigpit na nakamonitor at alertado na ang kanilang mga tauhan sa lahat ng airports sa buong bansa. Sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na ito'y makaraang natanggap nila ang opisyal na kopya ng Whole Departure Order na inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 52 laban sa ilang mga personalidad na isinasangkot sa flood control anomaly. Kabilang sa pinagbabawalang makalis ang bansa, sina Senator Jinggoy Estrada, dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating District Engineer Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Samantala, kasama rin sa Whole Departure Order si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral pero pumanaw na ito noong December 8. Sila ay naharap sa mga kasong plunder, direct bribery at corruption ng public officers kaya inilagay sila sa HDO para mapigilan na makabiyahe papalabas ng Pilipinas. Patrol 24, June Samson. June. Yes, senyor. Sakop ba ng immigration yung mga backdoor? Hindi, no? Hindi sakop, ano? Yung backdoor, dinadaanan hindi ng naman, mga hindi naman pinate. kasi dadaan yan dyan sa ano eh. Kaya nga wala din eh. Kaya tinatanong lang kita, sakop ba nila ang backdoor? Hindi, no? Kaya doon dadaan yan eh. Hindi naman dadaan yan talaga sa mga airport yan eh, no? Oo, yung backdoor kasi ginagamit na lagusan. Yan. Kasi kung totoong makokontrol ang immigration yan, bakit marami nakakaalis, di ba? So, sa backdoor, hindi nila kontrolado yan. Okay? Yun yung problema, senyor. Kontrolado yung airport lamang. Pero yung Airport backdoor, lang, oo. Ganun lang. yan yung katakas yung mga pagante. Yan. Okay. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, June Samson. 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sabi nga basta may pera, makakaalis yan. Money talks, sabi nga ng ibang nakakausap natin. Alam mo, senyor, money talks lang yan eh. Wala kahit na nung mga statement na maghihigpit kami! Magbabantay kami! Pero wag ka, nandiyan na, nakalusot din. Wala rin. 13 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Samantala, wala daw po nakikitang inconsistency ang Office of the Ombudsman sa investigasyon hinggil sa kaso ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa 92.8 million pesos na manumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Ito'y matapos katigan ng Sandigan Bayan ang hirit ng kampo ni dating Senador Revilla ang motion
to reinvestigation hinggil sa kasong malversation. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kumpiyansa sila sa kanilang mga naging aksyon at nasagot na nila ang mga aligasyon. Binigyan din niya nila ang sapat na pagkakataon sa kampo ni Revilla upang maihayag ang depensa nito alinsunod sa itinakdang proseso. At iginit pa ng Ombudsman official na sinunod nila ang lahat ng tagubilin ng Office of the Ombudsman upang matiyak na nabigyan ng pagkakataon ng kabilang ang panig na sumagot na anyay kahulugan ng tinatawag nating due process. At kaugnay naman ng posibilidad ng panibagong investigasyon, sinabi po ni Assistant Ombudsman Clavano na mas mainam na hintayin muna ang resolusyon ng Ombudsman sa isinumiting kaso bago magpasya kung kinakailangan pang magsagawa ng panibagong hakbang. Senyor Balita! 14 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, ipinaubayan ng Interior Secretary John Vic Remulla sa Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi kay dating Congressman Saldico. Ayon po kay Secretary Remulla, depende na po yan sa diplomatic channels at mga legal na proseso na hawak ng DFA ang pagbabalik po kay Ko. Dagdag pa ng kalihim, hindi pa nila nai-report kay si Ko o hindi pa nila nai-report si Ko sa Interpol dahil ang ganitong hakbang ay nakadepende sa mga formal na kasong may sasampa at sa status ng case build-up. Senyor Balita! 15 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si Jen Patrolla. Resident Ombudsman, ibabalik sa mga ahensya ng pamahalaan daw. Alamin nga natin ang detalye mula kay Patrol 38, Jen Patrolla. Jen? Ibabalik na sa iba't ibang tanggapan ng ahensya ng pamahalaan ang Resident Ombudsman. Ito ang iniutos ng Office of the Ombudsman kasunod ng survey ng Okta Research kung saan 73% ng mga Pilipino ang nagsabing panunuhol ang pinakakaraniwang anyo ng korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, isa sa kanilang reforma ito upang maging maayos ang sistema sa mga ahensya, mapanali ang profesionalismo at mabawasan ang red tape at katiwalian. Kabilang sa plano ng Ombudsman ng pagbabalik ng Resident Ombudsman sa ahensya ng Department of Public Works and Highways, Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Makikipagtulungan naman na ang Ombudsman sa Anti-Red Tape Authority at Department of the Interior and Local Government upang mapabilis at mapadali ang serbisyo sa publiko. Magpapagawa rin ng panibagong survey ang tanggapan bilang baseline para masukat ang epekto ng mga reformang ipatutupad laban sa korupsyon. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen. Nagkatid sa ating orasan, 17 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, nakatakdang simulan sa darating na Marso at 3 ang paglilitis ng Sandigan Bayan 6th Division laban po kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico at 15 iba pa. At kaugnay pa rin ito ng sinasabing 289 million pesos na substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa kautusan ng korte, sinabi po nito na tapos na ang pagdinig sa petisyon para po sa piyansa ng siyam na dating opisyal ng Department of Public Works and Highways matapos pong ihayag ng prosecution na wala na itong ihaharap pang testimonial evidence kaugnay sa nakabinbing petition for bail. At inatasan ng Anti-Graft Court ang prosecution na magsumiti ng formal offer of documentary evidence at sa loob po ng 2 araw at binigyan din ng 2 araw ang depensa para po magsumiti ng komento o pagtutol. At pagkatapos ito, ituturing ng nakabinbing para resolusyon ang petisyon para sa piyansa.
At matapos marisolba ang usapin sa documentary evidence, may 3 araw ang magkabilang panig upang magsumite ng kani-kanilang memorandum. Kapag nag-expire ang panahong ito, ituturing ng nakahain pang resolusyon ang petition for bail. May memorandum man ito o wala. Senyor Balita! 18 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tingnan natin muna ang report ni Jopel Pileño. 129 founding anniversary, simbolo daw ng katatagan, kahandaan at dedikasyon ng Philippine Army upang bantayan at protektahan ang Islas de Pilipinas. Ang detalye niyan nihatid ni Jopel Pileño. Jopel? Ipinagdiwang ng Philippine Army ang kanilang month-long 129th founding anniversary celebration na may temang ang inyong matatag na hukbong katihan. Ayon sa hukbo, sumisimbolo ito sa kanilang katatagan, kahandaan at dedikasyon upang bantayan ang bansa sa gitna ng mga nagbabagong hamong pangseguridad. Sa talumpati ni Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete, iginiit nito na nakadepende ang kanilang operational effectiveness sa mga personnel, equipment, training, logistics, moral at leadership. Binigyan din pa ng Army Chief ang napakahalagang mga pagbabago na ipinatupad ng Philippine Army sa mga nakalipas na taon, gaya na lamang ng pag-transition mula sa internal security focused force tungo sa external security operations. Ito si Patrol 17 Jopel Pileño para sa impilang may patulakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel Pileño. Naganit sa ating orasan, 20 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, itinulak na rin ni Senador Kiko Pangilinan ang panukalang bubuwag sa travel tax. Yan ang gusto-gusto ng mga nag-abroad. Sa mga turistang Pinoy na lumalabas ng bansa. Sa Senate Bill 1844 ni Pangilinan, inasang mapapataas nito ang bilang ng mga pasahero, kita sa transportasyon, pagkain, mga serbisyo at mapapalakas people-to-people exchanges at na nakapagpapasulong sa bansa bilang competitive at accessible destination. At ipinunto ni Senador Pangilinan na pabigat at hadlang sa karapatan ng isang individual na bumiyahe alinsunod sa Article 3, Section 6 ng Saligang Batas. At binigyan din ng mambabatas na sa halip na koleksyon ng travel tax dapat maisama sa budget ng Department of Tourism para sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang mga programang sinusuportahan ng buwis. Senyor Balita! 21 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si Patrol 24, June Samson. 12 luxury cars, kabilang na po ang pag-aari ng mga diskaya. Ayun, isusubasta muli ng Bureau of Customs. Detalye mula kay June Samson. June? Senyor, muling susubukan ng Bureau of Customs na maisubasta ang 7 natitira pa sa mga kumpiskadong sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Kabilang dyan ang Bentley Bentayga 2022 na isasalang sa pang-4 na auksyon, habang pangalawa naman sa 6 na iba pang tinaguriang Diskaya cars. Itinakda sa February 25 ang subasta port area sa Maynila, kung saan maaaring makita ng mga interesadong magbid ang mga sasakyan simula sa Huwebes, February 19 hanggang sa 23. Bukod dyan ay aabangan din ang 5 luxury vehicles na isusubasta naman sa unang pagkakataon. Kasama dyan ang 2024 Ferrari na SF90 Stradale, 2023 Rolls-Royce Phantom at 2022 Mercedes-Benz G650 V12 Biturbo. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, John Samson. Nagalit sa ating orasan, 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala,
Pinangunahan po ngayon ni Mayor Joy Belmonte ng Quezon City Local Government ang selebrasyon na nagaganap ngayon at Chinese New Year sa Banawe, Chinatown, dyan po sa Quezon City. Kabilang po yan sa mga aktibidad para po sa mga pagdiriwang ang ginagawa ngayon ay nandyan po ang bike ride Banawe Loop, cultural workshop bazaar at night market, drum and lyre competition at concert na may kasama pang lion at dragon dance at fireworks display. Unti na pong dinadagsa ngayon ang mga lugar na yan para masaksiyan ang ilang pa sa mga aktibidad at inaabangang dragon dance. Sa ngayon po, sarado ang ilang mga karsada, partikular na po ang Banawe Street Corner Del Monte Avenue, Banawe Street Corner Santa Catalina Street, Banawe Street Corner Scout Alcaraz Street, at Banawe Street Corner Malaya Street, Banawe Street Corner Amoranto Street, Palanan Street Corner Santa Catalina Street. Nakantabay rin po ang Traffic and Transport Management Department at Department of Public Order and Safety para po maayos na daloy ng trapiko. At pinapayuhan po ang mga motorista na dumaan lang sa mga alternatibong mga ruta. Senyor Balita! May report tayo mula, nagbabalik si Jen Patrolya. Tatlong opisyal ng DepEd Davao del Norte inimbestigahan na po sa manoy anomalya sa 36 million pesos school building projects sa Davao del Norte. Detalye mula kay Jen Patrolya. Jen? Iniimbestigahan na ng Department of Education Davao Region ang tatlong opisyal ng DepEd Davao del Norte kaugnay ng umano'y irregularidad sa pagpapatupad ng dalawang school building project sa Taraingod, Davao del Norte. Batay sa audit inquiry ng Commission on Audit, hindi na ipatupad ang proyekto sa Kamingawan Elementary School habang bahagyang natapos lamang ang gusali sa Durian Integrated School at may mga bahagi pang hindi na i-deliver. Bahagi ang mga proyekto sa Last Mile School Program na may kabuang halagang 36.3 million pesos. Sinisilip na rin kung paano na ilabas ang malaking bahagi ng bayad sa kontraktor kahit iniulat na 98.7% pa lamang ang accomplishment ng nasabing proyekto at kung bakit kumpleto ang mga dokumento. Kabilang sa iniimbestigahan ng School Division Superintendent, Assistant Schools Division Superintendent at Division Engineer ng DepEd Davao del Norte pansamantalang isinailalim sa preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa DepEd, layunin ng pagsisiyasat na matukoy kung may pagkukulang o pananagutan at tiniyak na igagalang ang karapatan ng mga sangkot habang dinirinig ang kaso. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen Patrolya. At magbabalik po kami sa mga karagdagang mga detalye pa rin ng mga pangunay nating mga balita at report mula pa rin sa mga kaagapay natin ang mga bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Ali 23 TV pagkalipas po lamang ng ilang paalala. Philippine Standard Time, 26 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought. Andali at alas 12:30 na po ng tanghali. Habang patuloy pa rin kayong kumakain dyan, nanananghalian pa rin yung iba. At yung iba tapos na po mananghalian. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pag-atid namin sa inyo ng mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Martes, ika-17 ng buwan ng Pebrero. Siyempre, ito po ang tinatawag nilang tradisyonal na Konghei Pachoy. Araw po ito ito po ang tinatawag na New Year's ng Chinese New Year. Ayan. 31 minutos na po, makipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! At siyempre, sa mga karagdagan pa rin nating detalye ng mga balita. Naglabas na po ng mensahe ang Office of the Vice President din para po sa paggunita ngayon ng pagdiriwang ng tradisyonal na Chinese New Year. At binati po ni Vice President Sara Duterte ang Filipino-Chinese communities dyan po sa buong Binondo. Buong mundo, Buong mundo pala, hindi Binondo lang, Kala ko Binondo lang, At sa kanyang pahayag, hinikayat po ng Vice President ang publiko na salubungin ang Year of the Fire Horse. Matindi, no? Bumubuga ba ng apoy yung kabayo na yan? Bumubuga na meron pong tapang at determinasyon. Ayan.
Anya, panahon ito ng mataas na enerhiya at matapang na pagkilos na maaaring magbunga ng malalaking tagumpay. Iginit din ni VP Sara ang pagpapalakas ng diwa ng bayanihan at sama-samang pagsusumikap para po sa paglago at kaunlaran ng bansa. At naway magatida niya ang bagong taon ng kasaganan, mabuting kalusugan at kapayapaan sa bawat tahanan at magkaisa ang lahat sa pagtataguyod ng mas maunlad na Pilipinas. Sana magdilang anghel ka, Vice President. Senyor Balita. May 2 minutos na. Yan ang kasbaya sa mga sa Tagalog. Sana magdilang anghel ka. Ibig sabihin yung mga sinabi niya, mangyari sana, no? Ang ganda nun. Okay, kung mangyayari nga. Okay, 32 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tignan natin. Hindi, ito muna. Unang report po mula po sa Senado. Ating kasamang si Celia Ortega Bueno, panukalang K-3 Foundational Learning and Nurturing Care Act para po tugunan ang krisis sa edukasyon. Inihain na po dyan sa Senado. Detalye mula kay Celia Ortega Bueno. Celia. Para matugunan ang krisis sa edukasyon, inihain ni Senator Loren Legarda ang K-3 Foundational Learning and Nurturing Care Act. Layunin ng panukalang ito na palakasin ang pagbasa, pagbibilang at socio-emotional learning sa mahalagang taon ng kindergarten hanggang grade 3 upang maikonekta ang maagang pagkalinga sa bata ang formal na K-12 system. Binigyan din ng panukala ang pangailangan na tugunan ang natuklasan ng EDCOM 2 na halos kalahati ng mga batang Pilipino ay hindi nakakabasa sa tamang antas sa pagtatapos ng grade 3. Dagdag pa rito, pinapakita ang mga pag-aaral ng UNICEF at World Bank na 91% ng mga bata sa huling bahagi ng primary ay hindi nakakaunawa ng simpleng kwento na naglalagay sa Pilipinas sa hanay ng mga bansang may pinakamataas na antas ng learning poverty. Nilinaw ng Senadora na bagamat may umiiral na Early Childhood Care and Development Framework sa ilalim ng Republic Act No. 12199, nananatiling hindi natutugunan ang kritikal na yugto ng kindergarten hanggang grade 3. Ang panukala ay nakabatay sa Prevention First Strategy kung saan titiyakin na matibay ang pundasyon ng mga bata sa pagbasa at pagbibilang at socio-emotional learning upang mabawasan ang gastusin sa remedial program sa hinaharap. Kasama na rito ang pagbibigay ng taas na kalidad ng pagtuturo na mayaman sa wika at pagbilang, kalaki pa ang pagpapalakas ng values formation at socio-emotional skills gaya ng tamang pamamahala ng emosyon, pagbuo ng mabuting relasyon at pagdedesisyon ng may malasakit at integridad. Giit ni Legarda, kapag binigyan ng bawat batang Pinoy ng kakayanang magbasa, magbilang at kumalinga, binibigyan sila ng kapangyarihang mangarap, may maabot sa buhay at makapagbahagi ng makabuluhan sa lipunan. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Maraming salamat, Celia Ortega Bueno. Nagatid sa ating orasan 35 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Patuloy pa rin nananangalian sa mga sandaling ito. Tuloy-tuloy pa rin ang paghatid namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita, mga detalye ng mga balita at report. Mula pa rin sa mga kagapay namin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Dali 23 TV. Samantala, itinanggi po ng Malacanang ang paratang ng PDP laban na ginagamit ng administrasyon ang issue sa International Criminal Court upang ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa corruption scandal. Ito ay matapos sabihin ng PDP na pinaintulutan ng Marcos administration ang paglapastangan sa soberanya ng bansa at sinadyang maisama sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo bilang perpetrators sa kaso po kaugnay ng war on drugs ng nakarang administrasyon. Sa press briefing, iginit po ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi maaaring ituring na diversion ang usapin dahil matagal na po umanom na isampa ang kaso sa ICC bago pa man maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon po kay Undersecretary Castro, walang impluensya
ang kasalukuyang pamahalaan sa proseso po ng ICC, kaya't hindi dapat ipahid sa administrasyon ang anumang findings o hakbang ng ICC. At binigyan din ng palasyo na kahit noon pa ay may mga ulat tungkol daw sa mga pagkukulang sa implementasyon ng War on Drugs. Inalimbawa ni Jose Castro ang payag noon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may nakita itong mali sa ilang operasyon. Senyor Balita. 37 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mayroon na report muna tayo. Sandali lang. Tingnan natin ang Calabarzon area. Nandun po ang aming kasamang si Arman Cambe. Lalaki patay ng araruhin ng bus sa Quezon. Detalye mula kay Arman Cambe. Arman? Well, Arman? 4 anyos na lalaki sa Quezon nang magulungan ng isang pampaserong bus sa barangay Ibabang Dupay, Lucena City kahapon. Kinilalang biktima na si alias Denmark, may asawa at residente na nabanggit na barangay. Sa investigasyon, patawid mo ng biktima sa pedestrian lane nang nasa binungsod ng isang pampaserong bus na patungong Bicol ang bumangga sa biktima. Ayon sa mga nakasaksi, pumailalim pa ang biktima sa pagitan ng mga gulong ng bus na siya yung ikinamatay. Agad naman sumuko sa impila ng pulis ang bus driver na naharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa sa impila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Maraming salamat naman. Nagatid sa ating orasan 38 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula po dyan sa Calabarzon, dumako tayo sa Camsur. Ito lang ating kasamang si Melvin Machado, ang abandonadong troso at ilang good lumber na recover ng Camarines Sur Provincial Police sa anti-illegal logging operation. Detalye niyan mula kay Melvin Machado. Melvin? 136 board feet na radlawaan na inabandona ng hindi pa kilalang individual o grupo sa Zone 1, Barangay Hinurangan, Lagunoy, Camarines Sur ang nadiskubre ng Lagunoy Municipal Police Station nang magsagawa ito ng anti-illegal logging operation. Ito ay nagkakahalagang 9,500 pesos na pansamantalang dinala sa Lagunoy Municipal Police Station at kalaunan ay itinurn over naman sa DNR. Sa bayan ng Pamplona, Camarines Sur, 106 board feet na kokulamber naman na nagkakahalagang 2,650 pesos na recover sa Zone 5 Barangay Batang ng naturang munisipyo. Agad nakipagkoordina ang kapulisan ng Pamplona Municipal Police Station sa Barangay Council ng Batang upang matukoy kung sinong grupo ang nag-iwan ng naturang mga kulamber. Sa Balatan, Camarines Sur, 205 board feet din ng kokulamber na nagkakahalagang 5,150 pesos ang na-recover ng PNP sa Zone 4 Barangay Tapayas ng kaparehong munisipyo na hindi pa alam kung sino ang nagmamay-ari nito. Samantala, tiniyak naman ni Police Colonel Virgilio Olale Jr. na tuloy-tuloy ang kanilang kampanya laban sa illegal logging sa mga munisipyo sa buong lalawigan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Maraming salamat, Melvin, mula po sa Camarines Sur. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Senyor Balita. Pinagmalaki po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang higit 400,000 pabahay na naipatayo po ng gobyerno mula noong Hulyo 2022 hanggang Enero 2026 at na-finance sa ilalim po ng iba't ibang housing modalities ng pamahalaan. At sa ginanap na milestone event ng Expanded Pambansang Pabahay para po sa Pilipino o 4PH kasabay ng ikapitong anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development sa Taytay, Rizal, binigyan din po ni Pangulong Marcos na pangunahing prioridad ng pamahalaan ang pagkakaroon ng ligtas at disenteng tahanan para po sa bawat pamilyang Pilipino. At sa ilalim ng precast plant sa Taytay, ipinakita po ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa mas mabilis na paggawa ng housing components at pagpapalawak ng produksyon upang maabot ang mas marami pang benepisyo sa mga susunod na taon. Pinuri rin ng punong ehekutibo ang mga reforma na nagresulta sa mas mababang interes sa housing loans dahil po ang mas maraming Pilipino ang kwalipikadong makautang para po sa sariling bahay.
Dagdag pa niya, malaki rin niya ang tutulong ng government subsidies upang gumaan ang pagbabayad ng mga benepisaryo. Senyor Balita! 41 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si Jelly Mendez. Agarang pagtugon sa mga kakulangan ng mga classroom sa bansa, ipinanawagan po ng isang mambabatas. Ang detalye mula sa Kamara, may pamagitan pa rin ni Jelly Mendez. Jelly? Nanawagan si Parañaque City 2nd District Representative Brian Yamsuan na magkaroon ng partisipasyon ang mga pribadong sektor sa pagtugon sa matinding kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Posible kasing lalo pang lumala at humantong sa tinatayang 51,000 gusali ng pampublikong paaralan ang ideklarang hindi naligtas pagsapit ng taong 2028 sa ilalim ng House Bill 7362 o ang Classroom Building Acceleration Program o ang CAP-AC. Hihikayati makiisa ang mga civil society organizations at pahihintulutan ng mga kwalipikadong lokal na pamahalaan na magtayo ng mga silid-aralan gamit ang pondo ng pambansang gobyerno. Layunin din ang panukala na pasimplehin ang procurement, accounting, liquidation procedures at auditing process upang mapadali ang partisipasyon ng pribadong sektor. Ayon kay Msuan, kailangan ng whole of nation strategy o sama-samang pagkilos para solusyonan ang napakalaking backlog sa mga classroom. Sa ilalim ng panukala at tasan ng Department of Budget and Management, Government Procurement Policy Board at Commission on Audit, katuwang ang Department of Education na bumuo ng mga mekanismong magpapabilis sa implementasyon ng programa. Pinuri rin ni Yamsuan si DepEd Secretary Sani Angara sa pangunguna sa Public-Private Partnership o ang PPP School Infrastructure Projects na target makapagpatayo ng 15,000 silid-aralan bago ang 2027 upang mabawasan ang nasa 145,000 na classroom backlog. Ayon sa DepEd, nasa 600,000 mag-aaral at sa buong bansa ang may kinabang sa naturang programa. Umaasa naman si Yamsuan na agarang maisasabatas ang panukala bago matapos ang Hulyo ngayong taon para sa kapakanan ng mga mag-aaral na napipilitang magklase sa siksikang silid-aralan o maging sa ilalim ng puno. Nabatid na ang CAP-AC ay kabilang sa listahan ng mga prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council o ang lead priority measures na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. At mula po sa palasyo, mula po sa Kamara, ayan. Nagatid sa ating oras ang 44 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iginit naman ng Malacanang na hindi nagbabago ang pagpursige ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipakulong ang mga dawit sa korupsyon. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinitiyak ni Pangulong Marcos na habulin ang lahat ng mga sangkot sa katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Desididoan niya ang Pangulo na ibalik ang ninakaw na pera ng taong bayan at bahagian niya ng hakbang na ito ang patuloy na pagsusubasta sa mga mamahaling sasakyan ng mag-asawang Carly at Sara Diskaya. At binigyan din ng Manyang na ang magiging benta sa naturang hakbang ay babalik sa kaban ng bayan at gagamitin para suportahan ang iba't ibang programa ng pamahalaan na mapapakinabangan ng taong bayan. Senyor Balita! Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Ika-17 ng buwan ng Pebrero, araw po ng traditional na Chinese New Year. Babalik po kami pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 45 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor! 38 minutos makalipas ang alas 12 pa rin ng tanghali. Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga pangunahing mga balita at report mula sa mga kagapay natin ng bumubuo na repertorial team ng DWIZ Radio Tali 23 TV. Pero bago niyan, meron ng paalala sa atin ng PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro. Laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website.
maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Leandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotekta ng kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng hindi po nagbabayad sila ng panalo. Ayan. At para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Senyor Balita. 50 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik ang ating Ronda Report. Kaya natin ang Calabarzon, nando pa rin si Arman Cambe, paglamutak, anong nilamutak, ng isang SK officials sa mga paninda ng isang convenience store sa Laguna. Nag-viral daw po sa social media. Alamin nga natin ang detalye mula kay Arman Cambe. Arman? Wait, Arman. Komento mula sa mga netizen ang nag-viral video sa social media na nagpapakita na isang SK chairman sa Laguna na walang pakundangan nila mutak, pinindot-pindot at hinawak-hawakan ang mga nakadisplay na siopaw at hotdog na isang convenience store sa Santa Cruz, Laguna. Ang nasabing SK chairman, base sa pinakitang litrato nito sa post sa social media, ay nakilala si Mark Adrian Napisa ng Barangay Bubukal na nasabing bayan. Ayon sa mga Lagunenyo, na wala naman ng respeto at tamang pag-iisip ang SK chairman na dapat sana niya ay nagpapakita ng magandang imahe at pag-uugali na isang halal ng bayan. Ayon pa sa mga netizen, hindi dapat tularan ng iba pang SK officials ang ginawa ni Napisa na nakakasira ng pagkatao ng iba pang SK chairman na gumagawa naman ng magandang alituntunin sa kanilang nasasakupan. Samantala sa isang post ni SK Napisa sa social media, inamin nito na nakainom siya ng maganapang insidente at humingi na rin ito ng pamanin sa publiko sa nagawa niyang kasalanan. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa si Impila Metodol Lakas. DWIT nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Maraming salamat, Arman Cambe. Direktamente mula po dyan sa Calabarzon area. Samantala mula sa Calabarzon, dumako naman tayo sa Central Luzon. Andun si Johnny Gole, 13 logistic hub, isinailalim po sa surprise inspection ng Magalang Police Station sa Pampanga. Detalye mula kay Johnny. Johnny? Senyora, magandang tanghali mula dito sa 18 rehistradong logistic hub. Ay 13 na itong na-inspeksyonan itong lokal na pamahalaan at pulisya dito sa bayan ng Magalang, Pampanga. Ito naman yung iniulat nitong si Police Lieutenant Colonel Percel Deret Diloria, ang hepe ng Magalang Police Station, alinsunod nga sa ipinalabas na mahigpit na direktiba nitong si Chief PNP Director General Melencio Nartatis Jr., DILG Secretary John Dick Remulla at itong si PRO3 Director Police Brigadier General Rogelio Ponce Piñones Jr., kasama itong Pampanga PNP Director Eugene Marcelo. Ayon dito kay Colonel Diloria, layunin ng naturang random inspection upang matiyak na walang illegal na gawain o nakaimbaka at operasyon itong naturang mga warehouses o logistic hub dito sa kanyang nasasakupan. Kasama sa inspection itong si Magalang Mayor Maria Lourdes Lacson, mga municipal department heads at itong municipal fire department. Ang hakbang ay dahil sa sunod-sunod ng pagkakadiskubre dito sa Pampanga ng mga illegal na paggawaan ng sigarilyo, partikular na dyan sa bayan ng Mexico at San Simon na malapit lamang dito sa bayan ng Magalang. Mula sa mga itinayo nilang logistic hub, nauna rito nagpalabas din ang sarili niyang direktiba ito si Pampanga Governor Lilia at itong si Vice Governor Dennis Pineda na nag-aatas sa lahat ng mga local government units, maging itong mga barangay official na maglunsad ng regular na pagbisita at inspeksyon sa mga warehouses sa kanilang mga lugar upang matiyak na
tumatakbo ito ng legal na aktibidad. Magugunita na noong 2024, isang bodega diyan sa Barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga, ang nahuliang nag-iimbak ng tinuladang sangkap sa paggawa ng shabu at meron ding nakuhang 5 kilo ng finished product ng high-grade shabu. Mula dito sa gitna ng Luzon, ito si Johnny Goles, Central Luzon Patrol, nagulat sin Pilamito de Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Maraming salamat, Johnny. 54 minutos na makalipas ng alas 12 ng tanghali. Samantala, handa na po ang Dutch Police sa mga kilos protesta na posibleng maganap. Bunsod po ng nalalapit na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay Christian Van Blanken, spokesperson at communication advisor ng The Hague Police, ibabatay nila ang kanilang kilos sa mga impormasyong matatanggap nila. Tiniyak ng opisyal na sakaling may maganap na kilos protesta, ang kanilang operasyon ay nakatuon sa pagde-escalate ng tensyon. Nakatagdag simula ng nasabing pagdinig sa Pebrero 23 at magpapatuloy hanggang Pebrero 27. Matatandaan dumagsa ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa paligid ng Sebeningen Prison at sa kalapit na himpilan ng ICC mula nang makulong na ito noong Marso 2025. Senyor Balita. Nilinaw naman ng Malacanang na wala pang napag-uusapan sa administrasyon hinggil sa muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ito'y matapos pangalanan ng ICC si Senador Ronald De La Rosa, Christopher Go at iba pang matataas na dating opisyal ng Philippine National Police bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananatili ang posisyon ng gobyerno na walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa matapos ang pag-atras sa Rome Statute. Babalik si Melvin Machado mula po sa Bicol. Naga City Office naka-alerto sa parada ngayong hapon, kaugnay dito sa traditional na Chinese New Year. Melvin? Nakapag-deploy na ang Naga City Police Office ng kanilang personnel na magbibigay ng seguridad sa mga dadalo ngayong hapon sa gagawing parada kaugnay ng pagdiriwang ng Chinese New Year sa lungsod. Ayon kay Police Captain Daisy Angeles, tagapagsalita ng Naga City Police Office, maliban sa regular na deployment ay dadagdagan pa nila ang mga pulis na makikita sa rota ng parada upang magmando ng daloy ng trapiko. Nanawagan naman ng Naga City Police Office sa publiko na maging mapagmatsyag pa rin sa paligid, asin tiyakin ang sariling seguridad kahit maraming pulis na nakadeploy. Kaninang umaga ay ramdam na agad ang bagyang pagbigat ng daloy ng trapiko dahil kinakailangan magpatupad ng rerouting ng mga sasakyan matapos maokupa ng entablado ang ilang bahagi ng kalsada. Samantala, may ilang mall naman sa lungsod ng Naga ang nagkaroon ng Dragon Dance na taon-taon nang inaabangan ng publiko lalo na ng mga bata. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Maraming salamat, Melvin. Nagganit sa ating oras sa 58 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iginit po ng Malacanang na maaga pa para magbigay ng komento ang Palasyo kaugnay sa mungkahi ng Department of Education na ipatupad ang trimester system para po sa school year 2026-2027. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas mainam kung pag-aaralan muna ng maigi ang nasabing hakbang bago po ipatupad. At makabubuti din ang anyang konsultahin muna ang lahat ng sektor o partido para maabot ang pinakamagandang benepisyo ng nasabing panukala. At suportado naman ni dating Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang pahayag ng Malacanang na dapat isailalim sa malawakang konsultasyon ng panukala ng Department of Education na magpatupad ng trimester o sa basic education simula sa susunod na school year. Ayon kay Senator Gatchalian, kailangan talagang magkaroon muna ng konsultasyon sa mga stakeholder, lalo na sa mga guro. At hudyat po na tayo ay sumapit na sa takdang oras
ng ating pansamantalang pag-iwalay at sa kabuuan po na naiatid namin ang kabuuan ng ating mga detalye ng mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Martes, ika-17 ng buwan ng Pebrero, at ito po ang tradisyonal na Kong Hei Pachoy. Patama ko tayo bago tayo tuluyang magpaalam. Kung kasalanan ang pagiging magastos, edi sorry. Ayan. Susunod na po, siyempre pang showbiz na showbiz with Anton. Sa loob po lamang ng ilang sandali. At si Senyor Pacheco minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana!